Good morning mga ka-work, ka-business, and ka-partners all over the world. Welcome back to my channel. This is Jin Juana Patindol. So ngayon naman, kung inyo pong nasubaybayan ng ating pag-share sa ating SSS West Plus at saka sa ating Pag-ibig MP2, sa aking mga nakaraang video, tinatalakay natin doon ang dividend rate or dividend when it comes to Pag-ibig and MP2. So, disclaimer lamang po. So, sa pagkakaalam ko, as in walang pinagkakaiba ang kung pag-uusapan natin ang dividend, both Pag-ibig, MP2 and SSS West Plus. Dito naman, ang ipapa-emphasize natin is yung maturity or terms and conditions. So, sa Pag-ibig, medyo meron silang tinatawag na pre-terminate. So, ano po ba yung pre-terminate? Kasi, di ba nga sinasabi is 5 years lock-in period. So, kung 5 years lock-in period, makukuha talaga natin siya after 5 years. Pero kung ma-pre-terminate natin, hindi natin makukuha ang buong dividend yield niya. Instead na 100% tax-free, hindi na siya 100% dahil nga may sinasabi tayong pre-terminate. So, ano nga ba ibig sabihin ng pre-terminate? So, ibig sabihin, kumbaga, meron tayong usapan, meron tayong agreement. So, since hindi natin natupad yung ating agreement, so, para tayong nag-breach of contract. So, parang sinira natin yung ating usapan, yung ating kasunduan. So, ibig sabihin, may mga charges po. Kumbaga, ano na yun, automatic na yun na instead na yield na natin, magiging yield na siya ng ni Pag-ibig MP2. So, kung halimbawa, naglagay ka ng 100,000 at saka kumita ng, let's say, 7%. So, ibig sabihin, after a year, meron ka ng 7,000 na tubo. Kasi nga, 7% ang yield. So, kung gusto nating i-terminate, hindi natin alam kung 50% ang makukuha natin. So, kung 50%, instead na 7,000, meron na lamang po tayong 3,500. So, yun po ang ibig sabihin ng pre-terminate. So, hindi po siya ibig sabihin na 100% na makukuha natin ang dividend yield. So, for the meantime, yan lamang po ang ating ipapaliwanag dahil nga sa sinasabi natin na lock-in period which is 5 years or 7 years. So, after 5 years or pagdating naman ng 7 years, hindi na po siya mag-yield ng higher dividend. So, normal na lang. Magiging katulad na lang siya ng ating pag-i-impok sa regular savings ng ating Pag-ibig MP2 or Pag-ibig contribution. So, baka po kayo nagtataka na ang nakalagay natin dito is SSS West Plus, pero bakit ang pinag-uusapan natin is Pag-ibig MP2? Dahil nga dinidiscuss ko lamang po dahil kung napapansin niyo itong ating SSS is 2020 pa siya nagsisimula, di ba? Ibig sabihin, nasa kalagitnaan pa tayo ng pandemic, tapos hindi naman po lahat aware, hindi naman po lahat nakapagbukas dahil nga, di ba, kasagsagan nga ng pandemyang kinakarap natin. So, ibig sabihin, halos po lahat nagiging online. So, dito po natin makikita ang kaibahan. So, pinapaliwanag ko lamang po kung ano yung sinasabing pre-terminate when it comes to dividend sa ating investment sa Pag-ibig MP2 Savings Program. So, isi-share ko din po sa inyo kung ano po ba yung mga terms and condition or ano po ba yung sinasabing lock-in period when it comes sa ating SSS West Plus. Kasi ang SSS West Plus, ito po yung katumbas ng Pag-ibig MP2 Savings Program. So, ang kaibahan nga lang is, bawat individual ng Pag-ibig MP2, pwedeng makakaroon ng 5 accounts. Sa SSS West Plus, 1 account lamang po as long as na meron ka pong natitirang 500. So, parang lumalabas po siya na maintaining balance. So, kapag meron kang maintaining balance, tuloy-tuloy pa rin yung iyong account. Pero, you need to have a single account. So, if you like this video, please follow, like, and share. Leave your comment on this link. Please don't click, please do click
the notification so that it will be what I mean is leave your comment on this link so that na masagot natin. So again, uulitin ko, disclaimer lamang po dahil nga hindi po tayo nasa SSS. Thank you for watching. Stay safe, God bless, and see you in my next video.